Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Manuel Uwira. You can also call me Manny. At ako ang magsisilbing MC ninyong ngayong hapon. Isang malaking karangalan para sa amin sa Philippine Consulate General in Calgary na makasama kayo sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa. Katuwang ang Philippine Cultural Center Foundation. Para sa kaalaman ng lahat, ang ating programa ngayon at ang pagdiriwang na ito ay naka-livestream sa ating Facebook. At ito po ay nandito po sa bandang kanan kung magkahay po kayo mamaya sa kanan natin. Bago natin simulan ang ating programa ngayong gabi, nais kong aniyahan si Consul General M.R. Sarne upang mabigay ng kanyang pangbungad na mensahe. Maraming salamat, Manuel, at magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. At malugod ko po kayong tinatanggap sa ating pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa dito sa Konsulado General ng Pilipinas sa Calgary. Kinakabahan na yung mga Canadian friends natin dito. Hindi yan tayo na naiintindi. Lagod kayo PCCF, mukhang hindi tinuruan sila. Ng tama. Oh, Filipino tayo. we're on camera. Ang wika po ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan. Sa pamamagitan nito, na ipapahayag natin ang ating mga kwento, karanasan, pagpapahalaga at kultura bilang mga Pilipino. Kaya napakagandang paraan ng ating pagdiriwang ngayong gabi ang balagtasan at pagkukwento, dalawang tradisyon na nagpapakita ng yaman, talino at pagkamalikhain ng ating wika. At higit pa sa pagdiriwang, nais din nating tiyakin na ang wikang Filipino ay patuloy na natututuhan at naipapasa sa mga susunod na henerasyon. Kaya ikinalulugod namin na ngayong gabi ay lalagdaan ng konsulado at ng PCCF. I'm assuming tama yung pagkakaintindi ko na lalagdaan natin ngayong gabi ang isang pagkakaintindihan o isang Memorandum of Understanding para sa pagsasagawa ng mga klase sa wikang Filipino dito sa konsulado, isang linggo bawat buwan. Isang araw ng linggo bawat buwan. So, ibig ko pong sabihin ay once every month, i-hold po dito sa konsulado yung lessons ng PCCF tuwing linggo. Hindi ko linggo-linggo. Linggo dito sa konsulado. Isang linggo pala. Isang linggo bawat buwan dito sa konsulado. Patuloy ako nagugulo. So umaasa kami na magiging isa itong simple ngunit mahalagang paraan upang mas marami, lalo na sa ating mga kabataang Filipino-Canadian, na magkaroon ng pagkakataong matuto, magsalita, at maging mas malapit sa ating wika at kultura. Maraming salamat sa PCCF, sa ating mga kalahok, at sa ating mga tagapagtanghal, at sa inyong lahat na nakikiisa sa amin ngayong gabi. Maligayang Buwan ng Wikang Pambansa sa ating lahat, at magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat, Consul General M. Sarne. Para sa unang parte ng ating programa, tayo makikinig sa mga talumpati ng mga tulang pambata mula sa mga batang estudyante ng PCCF. Ang mga tula at ang mga kabataan na magtutula ay ang susunod. Upang simulan po ito, aking po inaanyayahan sa harap si Christine Mortimer para Christine, stand front. Pakinggan po natin si Christine sa kanyang tula na ang panyo at sa paaralan. Ang panyo, kapirasan ngunit maliit na sige. Ngunit ang hirap kapag ito ay wala. Nagtakip sa puso, pamuna sa buhat. Maliit kong panyo, latis na mahalaga. Sa paaralan,
Mayoga sa paaralan, mag-aral at matuto, magbasa at magsulat, maglaro at magtuklas. Mga bagong kaalaman, maging gabay sa buhay, tungo sa pinapangarap. Maraming salamat, Christine. Congratulations, Christine. Sunod ko pong tatawagin si Gio Alvar and Colin Ramoran. Gio Alvar and Colin Ramoran para sa kanilang tula, Ang Pamilya. Palakpakan po natin sila. Aming pamilya, mahal ko si Ama, mahal ko si Ina, ganon din si Ate at si Kuya. Ang aming pamilya ay laging masaya sapagkat kami ay sama-sama sa tuwi-tuwi na. Are there more? Are you done? Let's give them a round of applause, please. Ang susunod naman po ay si Lucas Mortimer. Lucas Mortimer para sa kanyang tula na Lapis. 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 Ako'y isang lapis, tulog ko'y magtulis. Naiguguhit ko ang bawat maisip. Nabubura ko rin. Ako'y sulatin. Ako'y malikain, ulok ko'y gamitin. Thank you natin si Lucas. Thank you, Lucas. Salamat, Lucas. Next, ating pong tinatawag si Audrey Estavillo. Audrey Estavillo para sa kanyang tula na Gatas at Itlog. Gatas at itlog. Pagkain pampalasag, saging at papaya. Inom ka ng gatas. Kumain itlog. Hindi matatagal, ikaw ay bibilog, maalaga ka ng manok. Bibigyan ka ng itlog. Thank you, Audrey. Thank you. Susunod po ating tawagin si Lordy Dapar. Lordy Dapar. Grade 12 para sa tulang Wikang Pilipino, Tinig ng Lahat.
tinig ng lahi. Wikang Pilipino, ilaw ng isipan, sa bawat salita'y may puso at dangal. Tulay ng kultura, kasaysayan at bayan, pamana ng lahi, hindi maglalaho kailanman. Sa bawat pangarap na ating tinatahak, ikaw ang lakas na nagbibigay liwanag. Sa gitna ng pagbabago, pag-unlad ng daigdig, ikaw ang paalala ng ating ugat at pag-ibig. Kaya't ating mahalin ang sariling wika, pagyamanin at gamitin ng may pagpapahalaga. Sapagkat ang kabataang may dangal sa salita ay pag-asa ng bansang may pagkakaisa at sigla. Maraming salamat, Lordy. Isa pa daw, pero walang script. Okay, let's give them a big round of applause again, please. Thank you. Muli ko pong inaanyayahan si Consul General Emma Sarne para sa isang munting pagkwento kasama ang lahat ng mga bata na ang pamagat ay ang alamat ng ampalaya. Inaanyayahan po namin ang lahat ng mga kabataan na lumapit dito sa harap at makinig po sa kwento ni Consul General Emma Sarne. Kunyari ako si Lola Basha. Mga bata, dito po tayo sa harap. Mga bata, dito tayo sa harap at makinig tayo sa alamat ng ampalaya. Amen. Pakinggan natin ang alamat ng ampalaya. Yung kayo dito. Kahit yung mga matatanda, kung gusto nyo. Yung kayo dito. Yan, sit down here. Upo po kayo dito sa harap. Upo kayo sa harap. Yan. Harap kayo sa... Yan. Ganyan. Ikwento ako ng alamat ng ampalaya. Okay? Kayo ba, kumakain ba kayo ng ampalaya? Alam niyo po ba ang ampalaya? Alam niyo ang ampalaya? Hindi niyo alam ang ampalaya? Kayong mga magulang, hindi niyo yan. Puro hotdog yata yung pinapakain sa mga bata. Hindi niyo alam, mga burger yata ang pinapakain niyo sa mga matatanda. Kaysa dito sa mga bata, hindi niyo sila pinapakain ng ampalaya. Alam niyo ba ang alamat ng ampalaya? Mukhang pati yung mga matatanda, hindi rin yata alam. Masyado na kayong Canadian, ha? Sumasobra na kayo. Hindi niyo alam ang alamat ng bitter melon. Ito po ang alamat ng ampalaya. Ito ay isang kwento ni Ogie Rivera. At ang mga guhit na makikita po ninyo ay mula kay Cora Albano. So ito po ang alamat ng ampalaya. Noong araw, sa bayan ng Sariwa, naninirahan ang lahat ng uri ng gulay na may kanya-kanyang kagandahang taglay. Si kalabasa na may kakaibang tamis. Alam niyo po ba ang kalabasa? That's the squash. Squash. Ang kalabasa na may kakaibang tamis. Si kamatis. Kilala niyo si kamatis? Ano si kamatis? The tomato. Very good. Si kamatis na may asim at malasutlang kutis. Si luya. Sino si luya? Very good. Si ginger na may anghang. Si labanos. Oh, kilala niyo si labanos? Sino si labanos? Siya yun, no? Siya yung nandun sa harap. Siya si radish. Okay? Si labanos na sobra ang kaputian. Si talong na may lilang balat. Lila means violet or purple. That's right, na may lilang balat. Lunti ang pisngi ni mustasa. Si singkamas na may kakaibang lutong na taglay. Si sibuyas na manipis na balat. Sino si sibuyas? Onion. Very good. Si sibuyas na manipis ang balat.
At si patola na may gaspang nakaakit-akit. O, prize. Sino si patola? Sino si patola? Tulong. Sino si patola? Yeah, totoo. Kapag pinatuyo mo si patola, siya ay magiging lufa. Correct. Pero kinakain din itong si patola. Okay? Si patola na may gaspang nakaakit-akit. Subalit, may isang gulay na umusbong, nakakaiba ang anyo. Siya ay si ampalaya, na may maputlang kulay, at ang kanyang lasang taglay ay di mapaliwanag. Araw-araw, walang ginawa si ampalaya, kundi ikumpara niya ang kanyang itsura at lasa sa kapwa niya gulay. At dahil dito, nagbalak siya ng masama sa kapwa niyang mga gulay. So, araw-araw walang ginawa. Every day, this ampalaya did nothing but compare himself with the other vegetables. So, one day, he decided to do something drastic. Nang sumapit ang gabi, kinuha ni ampalaya ang lahat ng magagandang katangian ng mga gulay at ito ay kanyang isinuot. Tuwang-tuwa si ampalaya dahil ang dating gulay na hindi pinapansin, ngayon ay pinagkakaguluhan. So ninakaw niya yung malasutlang kutis ni kamatis. Ninakaw niya yung pagiging maputi ni labanos. Kinuha niya ang lilang kulay ni talong. Ninakaw niya. He took all of the beautiful characteristics of each vegetable and he wore them. Ngunit, walang lihim na hindi nabubunyag, kaya't nagtipon-tipon ang mga gulay na kanyang ninakawan. Napagkasunduan nilang sundan ang gulay na may gandang kakaiba at laking gulat nila nang makita nilang hinuhubad ito isa-isa ang mga katangian na kanilang taglay. Nanlaki ang kanilang mga mata nang tumambad sa kanila si ampalaya. Nagalit ang mga gulay at kanilang iniharap si ampalaya sa diwata ng lupain. Isinumbong nila ang ginawang pagnanakaw ni ampalaya. Dahil dito, nagalit ang diwata. Ayan ang diwata. So sinumbong nila. They told the fairy that ampalaya stole all of their beautiful characteristics. So because of this, the fairy got angry. Dahil dito, nagalit ang diwata at lahat ng magagandang katangian na kinuha niya sa mga kapwa niya gulay ay ibinigay sa kanya. So, instead of punishing or instead of removing all of those that he stole from the vegetables, what did the fairy do? The fairy said, sige, sa'yo na yan. Okay, so the fairy gave ampalaya everything that he stole. So, laking tuwa ni ampalaya dahil inisip niya na yun lang pala ang kabayaran sa ginawa niyang kasalanan. Ngunit, makalipas ang ilang sandali, ay nag-iba ang kanyang anyo. So, his characteristics changed. His form changed. Ang balat niya ay kumulubot. Dahil ang kinis at gaspang na taglay ni upo at ni kamatis ay nag-away sa loob ng kanyang katawan. Maging ang mga iba't ibang lasa ng gulay ay naghatid ng di magandang panlasa sa kanya at pait ang idinulot nito. So you know what happened? All the beautiful characteristics that he stole from the vegetables, nagrambulan inside ampalaya. So instead of having smooth skin, he had wrinkly skin. So instead of having a sweet taste, he developed that bitter taste.
That's right. So mula noon, naging madilim na luntian ang kulay ni Ampalaya. So ngayon, kahit naging masustansyang gulay si Ampalaya, ay marami ang hindi nagkakagusto sa kanya. Masustansya si Ampalaya. Kasi kinuha niya lahat ng bitamina sa iba't ibang gulay. Yun nga lang, mapait na lang siya. Yun ang problema. So, kahit na, dahil dito, marami ang hindi nagkakagusto sa kanya. Pero alam niyo ba na nagsisisi na si Ampalaya? So, he is sorry for what he did. Kaya, sa susunod na makita niyo siya sa inyong pinggan, ay subukan niyo siyang tikman. Natikman niyo na ba ang Ampalaya? Have you tasted the bitter melon? Yes? You actually like it? No. Huwag po tayong magalit sa Ampalaya. Patawarin na po natin si Ampalaya dahil siya po ay masustansya. At sa totoo lang, ito po ang paborito kong gulay. Pinili ko talaga itong kwentong ito dahil paborito ko po ang Ampalaya. Masarap ito samahan ng itlog at kamatis at yes, pork syempre. Shrimp yata. Ano yung shrimp sa Tagalog? Hipon. So masarap yan. Ang Ampalaya, lagyan nyo ng kamatis, ng gulay, at hipon, at sobrang sustansya po ito. Kaya mga bata, sa susunod na makita nyo siya sa inyong pinggan, ay subukan nyo siyang tikman at patawarin na siya sa kanyang kasalanan. Maraming salamat po. So yan po ang alamat ng Ampalaya. Maraming salamat po, Conjure Emma. At May mga katanungan ba? Gusto niyo ba yung recipe ko? sa Ampalaya, may mga katanungan ba sa mga bata? Walang katanungan. Ang mamayang gabi daw, meron tayong Ampalaya dyan sa likod, ha? Kainin niyo. Tatawa-tawa ka dyan, DCG, ikaw ang kakain mo. Oo, salad, Ampalaya salad. Okay, may mga katanungan po ba sa ating mga kabataan? Wala, mukhang ready na yata ang sabayang bigkasan ng ating mga nakatatandang mga estudyante. Kaya, take it away, Nani. thank you, Conjure Emma. So I'm sure na-curious yung mga bata sa Ampalaya. No? Kaya, parents, mag-prepare tayo ng Ampalaya para sa kanila. Okay. Ngayon po, ating pakinggan ang isang sabayang pagbigkas mula sa mga adult learners, guro, officers at mga kaibigan ng PCCF na ang pamagat ay Wikang Filipino, Tinig ng Puso, Diwa ng Bayan. Palakpakan po natin silang lahat. Microphone, Ma'am China. Noong tayo'y unang natutong magsalita, may isang wikang yumakap sa ating diwa. Wikang puno ng pagmamahal. Wikang Filipino ang ating dangal.
sa bawat magandang umaga, sa bawat salamat po, sa bawat mahal kita, naroon ang pusong Pilipino. Pilipino, wikang nagbibigay buhay. Filipino, wikang nagbubuklod sa ating lahi, sa ating lahat. Sa paglipas ng panahon, maraming wikang ating matutuhan. Ngunit kailanman ay huwag kalilimutan ang wikang naging tahanan ang ating pagkatao. Ito ang wika ni Rizal, ni Bonifacio at Mabini. Ito ang wikang naging sandata sa paglaban para sa kalayaan. Ang wika ay hindi lamang salita. Ito'y kasaysayan. Ito'y kultura. Ito'y pagkakakilanlan. May nagsasabing Ingles ang daan tungo sa pandaigdigang tagumpay. Totoo, ngunit huwag nating kalilimutan. Ang punong walang ugat ay madaling mabuwal. Kapag pinahal natin ang sariling wika, mas mamahalin natin ang sariling bayan. Kapag ipinagmamalaki natin ang Filipino, ipinagmamalaki natin ang ating pagkatao. Hindi lamang ang wikang Filipino, kundi tulay tungo sa pagkakasa. Hindi balakid ang sariling wika, kundi taas ng bawat Pilipino. Tayo ang mamamayan. Tayo ang lakas ng ating henerasyon. Nasa ating mga labi ang kinabukasan ng ating wika. Kaya gamitin natin ito, pagyamanin natin ito, ipagmalaki natin ito, hindi lamang tuwing buwan ng wika, kundi sa bawat araw ng ating buhay. Tayo ay Pilipino, may banal, may pagmamahal, may pagpapahalaga sa wikang Pilipino, sapagkat ang wikang minamahal ay bansang matatag. Ang wikang pinagyayaman ay bayang umuunlad. Mabuhay ang wikang Pilipino! Mabuhay ang kulturang Pilipino! Mabuhay ang mamayang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas nating mahal! Mabuhay ang PCCF! Mabuhay ang konsuladong panlahat ng Pilipinas sa Calgary! Wikang Pilipino, tinig ng puso, tiwag ng bayan. Maraming salamat po. So, because of what we've witnessed, no translation in English is necessary for our friends here of the Filipino. Everyone here speaks Filipino. So, bago tayo pumunta sa huling bahagi ng ating programa, ang Philippine Consulate General at ang Philippine Cultural Center Foundation ay nagpapasalamat sa mga sponsors ng ating munting pagkain na ihahain po natin para sa atin ngayong gabi. Sila po ay pansit mula sa Kapwa Care. Palakpang po natin sila. Lumpia mula sa Family's Choice. Maraming salamat po. Empanada mula sa UMAC. May egg sandwich din po tayo mula sa Jolly Smart Kids. Bibingka mula kay Miss Aurora Dakanay. Maraming salamat po. Lechon mula kay Eric Blas. At kakanin at sagot gulaman mula sa Philippine Consulate General in Calgary. At meron po pong pansit mula sa Philippine Chambers of Commerce.
Maraming salamat po. Para sa huling bahagi ng ating programa, aming ipinakikilala ang ating balagtasan. Ang ating mambabalagtas ay sila May Alvar, isang forward, at si Mary Ann Burato. Mga magulang ng mga estudyante ng PCCF at ang ating lakandiwa ay si Deputy Consul General Vic Dimadiba. Magandang araw sa ating lahat. Sa mga gurong minamahal at panakuhi marangal. Ngayon ating masasaksihan isang balagtasan puno ng talino at kapatiran. Ang tanong na ating pagtatalunan, dapat bang kayatin ng mga magulang ang kanilang mga anak na magsalita ng wikang Pilipino o wikang Ingles? Sa isang panig, ang wikang Pilipino ang puso ng ating pagkakakilanlan. Sa kabilang panig naman, ang wikang Ingles ang susi sa pandaigdigang tagumpay. Palapakan natin ang ating dalawang makata. Mga kababayan, aking ipahahayag, wikang Filipino ang tunay na nararapat. Ito ang wikang unang bumibigkas sa labi ng inang may wagas na paglina. Sa wikang ito, tayo unang natutong magmahal, magdasal, mangarap at magmahal sa bayan. Kung ito'y ating pababayaan, paano pa makikilala ang ating pagkakakilanlan? Ang batang marunong magmahal at magsalita ng Filipino ay batang may dangal at pusong Pilipino. Wika ang kaluluwa ng ating lahi. Hindi dapat ito'y malimot o maisantabi. Magandang pakinggan ang iyong katuwiran, ngunit aking bibigyang liwanag ang kabilang panig naman. Sa mundong ating ginagalawan, Ingles ang tulay tungo sa kaunlaran. Sa trabaho, negosyo at sa teknolohiya, ito ang wikang laging ginagamit nila. Kung nais nating umunlad ang kabataan, dapat Ingles ang kanilang paghusayan. Hindi ko sinasabing kalimutan ang Filipino, ngunit Ingles ang nagbibigay ng maraming oportunidad. Ito ang susi ng pandaigdigang komunikasyon na magdadala sa magandang kinabukasan. Hindi ko itinatangging mahalaga ang Ingles. Ngunit bakit sariling wika ang unang isasantabi? Ang punong walang ugat, matibay na ugat, madaling mabuwal sa hampas ng unos. Kapag sariling wika ang ating ipinagmamalaki, mas lalo nating nauunawaan ang ating sarili. Hindi sukatan ng talino ang pagsasalita ng Ingles. Mas mahalaga ang pusong marunong magmahal sa sariling bansa. Ang tunay na edukasyon ay nagsisimula sa wikang madaling maunawaan. Kapag Filipino ang pundasyon, mas matatag ang bawat kaalaman. Maganda ang iyong ipinaglalaban, ngunit dapat din nating tingnan ang katotohanan. Maraming batang nangangarap na maging doktor, enhinyero o piloto sa ibang bansa. Maraming aklat at siyensya nakasulat sa wikang Ingles. Kung bata pa lamang
lamang ay sanay na, mas madali nilang maaabot ang kanilang mga pangarap. Hindi pagtalikod sa pagiging Pilipino ang paggamit ng wikang Ingles, bagkus ito'y paghahanda sa malawak na kinabukasan. Ang aking paninindigan ay malinaw. Filipino ang unang dapat itanim. Kapag matatag ang sariling wika, madali nang matutuhan ng iba. Ang batang may pagmamahal sa sariling kultura ay may matibay na pagkatao. Filipino ang puso at Ingles ang maaaring idagdag sa paglipas ng panahon. Ako naman naninindigan na Ingles ang dapat bigyang halaga. Hindi ito kaaway ng Pilipino, kundi katuwang sa pag-abot ng tagumpay. Ang batang bihasa sa Ingles, maigit na kakayahang makipagsabayan. Habang tangan ang kulturang Pilipino, handa siyang harapin ang buong mundo. Narinig natin ang dalawang panig. Kapwa may saysay at matuwid. Hindi dapat pagawain ang wikang Filipino at ang wikang Ingles. Ang Filipino ang ating pagkakakilanlan, ang Ingles na may tulay sa daigdigan. Kung ang magulang ay tunay na nagmamahal, panahong ni wika'y kanilang ituturo ng may wastong balanse. Itanim muna ang pagmamahal sa sariling wika upang lumalim ang pagkakakilanlan. Kasabay nito'y linangin ng Ingles upang maging handa sa pandaigdigang kinabukasan. Sapagkat ang marunong magmahal sa sariling wika ay mahusay ding magsalita ng Ingles, ay isang Pilipinong may matatag na ugat at may malawak na pakpak upang lumipad. Maraming salamat at mabuhay ang wikang Pilipino, mabuhay ang kabataang Pilipino. Muli po nating bigyan ng masigarong palakpakan ng ating magbabalagtas. Maraming salamat po. Hindi ko alam kung gagayahin ko sila. Program na lang ako. Okay, alam ko, naginutong tayo sa balagtasan na ginawa nila. Dahil masyadong intense, no? Damang-dama natin yung pagiging Pilipino natin sa kanilang ginawa. Para naman po sa awarding of certificates, everyone is still here naman po doon sa room. Inaaniyahan po namin si Consul General Emma Sarne at si Ginoong Clem Tigli ng PCCF para sa pagbigay ng mga certificates of appreciation sa ating mga kalahok. Babasahin ko lang po ang nakalagay sa certificates. Ang pagkilalang ito ay pinagkakaloob sa mga sumusunod na pangalan sa kanyang mahalagang kontribusyon sa matagumpay na pagsasagawa ng balagtasan at iba pa bilang pagdiriwang ng buwan ng wika na ginanap sa Konsuladong Panlahat ng Pilipinas sa Calgary, Alberta ngayong ika-26 ng Agosto 2026. Ipinagkaloob ngayong ika-26 na araw ng Agosto, taong 2026 sa Calgary, Alberta, Canada. Firmado po ito ni Consul General Emma Sarne. Aking pong tinatawagan ng mga sumusunod para sa balagtasan, May Alvar at Mary Ann Burato.
Susunod naman po ang itatawagin sa tulang pambata, Christine Mortimer. Jeyo Alvar. Pila na lang po tayo. Colin Ramuran. Lucas Mortimer. Lucas. Audrey Estavillo. At si Lordy Dapar. Muli po natin silang palakpakan. Maraming salamat po. At para naman po sa sabayang pagbigkas, Prima Anderson, Norbert Anderson, Maria Chelo Galay, David Asel, Astel, Maria Mendoza, Michelle Thiessen and Steven Thiessen, Dominic 14, Eva 14, Arlene Molina, Fred Molina, Joash Ramuran, Jackie Cruz, Mike Sullivan, Tom Frank, Randy White, Erna White, Hazel Go, John Go, Edwin Chavez, Vida Soraya Versosa, Jocelyn Echenique, Hussein Echenique, Jovita Salonga, Judy Ferreras, Connie Medina, and last but not the least, Sheila Patron. Compress lang po tayo siguro para magkasya po tayo sa picture. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang wikang Pilipino! Mabuhay ang wikang Pilipino! Salamat po sa mga donors. Salamat po sa mga donors. Compress now.
So bago po ang ating pagtatapos sa ating programa, muli po natin pinapasalamatan ang ating mga donors na sila Eric Blas, Family's Choice Day Home Agency, Jolly Smart Kids Child Care, Kapwa Care, Yuma, at Philippine Chamber of Commerce. Maraming salamat po. Maaari po natin tawagin si Ginoong Clem Tigli sa ngalan ng PCCF upang magbigay ng pangwakas na pahayag ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Una sa lahat, pagpapasalamat kami sa pangalan ng PCCF na nandito tayo lahat at nakisali tayo dito sa collaboration itong ating gawain ng Philippine Consular Office. Maraming salamat Consul Ima at sa kayong staff na nandito tayo lahat. Pero ngayong gabi, ang dapat magsalita, magbigay ng closing remark ay ang aming principal, si Aurora Dacanay. Pwede ko bang tawagin si Madam Aurora Dacanay para magbigay ng remark? Sabi ko, bakit wala ako? Magtatapos na kayo. Pinaka-importante kong message ito, no? The importance of heritage language. That's what I'm going to do. I'm going to give you today. Okay ba ito? Okay. In 2002, when the Filipino language was when the Philippine Cultural Center was being approved or being applied for financial assistance, and we were asked to provide some programs. So what programs? So the Vice President Richard Tumanon and Art Molina came to my house. And so they asked me, would you please make a program for our association, Filipino Language Association. That was the name. So I said, okay. So I did. I said, first I have to introduce. Well, I introduced myself. I'm Aurora Dacanay. I came to Canada in 1965 as a teacher. And I took my education from the Philippine Normal College and the University of Oregon, elementary education, and University of Oregon, Masters in Curriculum and Instruction. So I was able to write the curriculum, Filipino language curriculum, with Alberta Education, which is now from grades 1 to 12. Okay? So that's one thing that really makes me very happy. Okay. Now, importance of heritage language.
speakers of the Calgary Conference on Multilingualism a few years ago warned that Albertans would fall behind in business if they continue to lag in language skills. Nearly every sector of our increasingly global economy and culturally diverse workforce needs multilingual, cross-culturally aware workers. The conference is recommending to the government that learning a second language or heritage language become necessary to all Alberta educated students, as Alberta at the present time is not doing too good. David Culver, past Canadian Secretary of State in Latin America and Africa, said, "It's important that new immigrants to the country keep their first language and pass it down. It is important that this school of linguistic knowledge not be lost by second or third generation." In one of Education Associates' report, that most people think immigrants did resist giving up their heritage of family language. Just the opposite is true. Heritage language is rapidly lost. It's rapidly lost, victims of language shift, a powerful process that favors the language of the new country development in addition to full development of the country is an excellent investment, both for the individual and for society. Heritage language development can lead to academic and economic benefits, can be an important part of identity formation, and enables the heritage language speakers to profit from deeper contact with family, community, and the country of origin. The heritage language speakers who live in Canada represent a valuable national resource that we want to preserve and develop and not squander. They possess linguistic, cultural knowledge, and cultural understanding. The PCCF considers this reality, believes that the importance of an awesome responsibility of passing on its precious Filipino language to all Filipino youth, to give them a part of who they are. This will provide them more positive self-image and self-worth, thus improving their potential in the Canadian global marketplace and workplace. Okay, because of this, when PCCF was being bought, the building, by Art Molina, late Art Molina and Richard Tumanon, they came to me and asked that I should, because when you apply for financial assistance, then the government would want you to give them also your application and what are for, right? Your purposes. So that's why, being a teacher since I came to Canada in 1965 as a teacher and retired in 2002, and continued teaching and substituting with the Catholic School Board and with the Filipino language Filipino language now with PCCF. So this is very important. Now, the Philippine Cultural Center Foundation offers Filipino language courses from grades 1 to 12. Grades 10, 11, and 12 are accredited. 5 credits per course. So I would like to invite everyone to please encourage other Filipinos and not Filipinos to learn a second language. So come to PCCF and also take the Filipino course because it's really very important. Okay, so I'm really glad that I was able to do this one, and I'm really glad too that
I was able to teach in Canada, and I know how important it is to learn the Filipino language. And this is an experience. I have 2 children, 1 girl and 1, well, yeah, they're grown up now. She's now a teacher. This is my daughter. And, you know, well, she looks Filipino. So a lot of Filipino goes to her and talk to her in Filipino, and she didn't know how to speak it. So, and then she turns her, the kids turn around and says, oh, wala pala siya. Okay, so she got, I think she was so conscious about it. So she says, Mom, he says, when you talk to me in Filipino. So I learned it. Okay? And the same thing too with my son. He is a professional engineer, so he travels. And he was born here, and he loves Filipino friends. He says, wherever he goes, a lot of Filipinos. And we talk, when one-on-one English, we have fun. But when they are in group, they forget about it, and they talk in Filipino, and I don't understand anything. So she says, please, don't talk to me in English, talk to me in Filipino. So this is now what my advice. Don't talk to your children in English, talk to them in Filipino. Because they learn the English in school. Okay, thank you. Maraming salamat po, Ms. Aurora Takanay. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa ngayong gabi. Maraming salamat sa inyong lahat sa pakikibahagi. Sa mga Pilipinong nanonood ng pagdiriwang sa Facebook, maligayang buwan ng wikang pambansa. Inaanyahan na po namin ang lahat at dumalo sa ating munting salo-salo